Hello po mga kaibigan. So, kaaral po tayo ngayon. Paano po matihin yung king? So, ito po ay para sa mga players na gustong mag-improve sa kanilang paglalaro sa chess. So, huwag niyo pong kalimutan na ang pinaka-importante sa chess ay ang rules ng chess, paano matihin yung king. Kasi kapag marunong kayong mag-mate, so may panalo nyo yung game. So ito po ay isang example para matuto po kayo at ma-improve nyo ang inyong paglalaro sa chess. So para po ito sa mga chess beginner and intermediate player. So ito po yung tinatawag na back rank mate. So minsan tingnan nyo rin yung posisyon ng king kung paano matihin or pwede bang ma-checkmate. So tingnan nyo rin kung paano nyo gamitin yung available na pieces para ma-mate yung king. So ito po yung back rank mate na tinatawag. So ito ay one move checkmate. So tingnan po natin yung susunod na example. So ito ay the same ideas paano natin may apply yung previous ideas sa position na yon. So dito mayroon ng dalawang rook. So meaning mayroong defense dito yung black. So hindi natin ma-checkmate ng queen sacrifice dahil mayroong dalawang rook na kabantay dito sa square na to. So pag i-sacrifice natin yung queen, so mali yan, kakainin yan. Okay, so yung gagawin natin ay bawasan muna natin yung kanyang depensa. So yan ang nangyari. So isa na lang yung depensa niya dito sa back rank. So tayo ay may dalawang piyesa, so pwede na natin i-sacrifice. So the same yung ideas. Back rank, checkmate. So ito yung next example ay medyo mahirap ito. So the same ang ideas. Paano natin at mate yung king dahil ito po yung rules ng chess. Paano ma-mate yung king. Okay, so para matuto po kayo paano matihin yung king, ay ang lahat po dito na move kailangan pause. So, tingnan po natin. Matuto po tayo mag-analyze. Okay, so ito yung mga squares na pupuntahan ng bishop. So, ibig sabihin, pag kinain natin yung pawn, mag-check ka dyan. So, walang checkmate yan dahil makalabas yung king. So, kailangan tingnan nyo ng maigi pag nakalabas yung king. So, wala na, mahirapan na naman kayo habulin. So, ang tamang move dito ay bishop takes pawn. So, pupunta yung king sa corner dahil isa lang yung kanyang square. So, hindi pwede atakin yung king. Dito, mag-queen, makapture yung bishop. Pag dito ka mag-check, makapture, walang checkmate. Pero winning pa rin yan. Mag-check ka dito. King takes bishop, queen takes pawn. Tapos, kainin mo to lahat ang pawn. Winning pa rin yung white, kaya lang matagal pa. So, yung hinahanap natin dito yung mabilis ma-mate yung king para may panalo yung king. Okay. So, ito yung square na pupuntahan ng bishop.
So tingnan niyo po, saan dito sa mga squares na 'to ang tamang move para sa bishop. So for example, dito ka o kahit saan dito. 'Pag nandito yung bishop kahit saan ditong square, discover check. So king G8, 'pag check mo ng queen, king F8, walang mate. Kalabas yung king naka-escape. So 'pag dito, oh, ganyan lang yon, 'pag dito i-analyze mo, 'pag hindi nakita mo ay hindi ma-mate yung king, mali yung move. Okay, so ang tamang move dito ay dito sa G6. Para 'pag king G8 ng king, ma-attack mo sa queen, may mate dito. Pupunta kasi dito yung king niya sa F8 'pag inatake mo. Ayan, oh. Sa F8 siya pupunta, tapos ma-mate sa F7. So, sa posisyon na 'to, makikita niyo kung paano gamitin yung queen at saka bishop para ma-mate yung king. Okay, so yung next example, tingnan natin. Okay. So, dito maraming ideas kung ano yung gagawin mo dito. Okay. So, mayroon na tayong attack. Yung white mayroon na ditong attack sa pawn. So, yung problema talaga sa mga player na beginner at saka intermediate ay paano ma-improve ang kanilang knowledge sa pag-atake ng king. Kasi 'pag na-improve na nila ng mabilis yung kanilang pag-atake, malaki yung chance na magkaroon sila ng, malaking improvement sa paglalaro. Kasi dito sa chess ang kailangan dito ay yung, mabilis na ideas. Paano ka manalo ng ano, nung makita mo yung mabilis na ideas para ma-mate yung king. Okay, so for example, 'pag naglaro kayo ng chess ay kailangan sundin natin yung rules sa chess. Ang rules sa chess para may panalo yung game ay, ah, paano ma-mate yung king. So, ibig sabihin bago po tayo maghanap ng ibang move, tingnan muna natin ang king. Paano ma-mate or pag-aralan natin paano atakihin. Okay. So, for example, 'pag gamitin natin yung queen, magche-check tayo dito. Walang mate 'yan. 'Pag ginamit natin yung bishop, attack lang sa queen. So, after attack, ano na yung gagawin mo? Walang winning 'yan. So, i-try natin na hanapin yung move na may winning or winning move. So, walang winning 'yan. Okay. So, ang susi dito, paano atakihin yung king. So, ito yung ideas kasi weak yung pawn. So, ito yung dalawang square na tingnan natin para ma-attack yung king. Okay, so ito yung unang move dahil, weak pawn yan ang sa G7. So, yan ang tinatawag na meeting threat or meeting attack. Mayroon na kasing threat na mate next move. So, ma-force yung black magdepensa. Queen move. So, 'pag nag-rook move siya, pwedeng bishop. Pwede bang bishop? 'Pag nag-rook move, 'pag nag-rook move gano'n pa rin yung move, atake natin yung king. Okay. So yung ginawa niya dito ay
depensa ng queen. So, hindi pwede na gamitin natin yung bishop. Atakihin ulit yung weak pawn sa G7 ah, para magkaroon tayo na naman ng threat. Ay mali po ang ideas na to. Okay, kasi mayroong move dito. Tingnan natin. Tama ba to? Check. Okay, parang pwede pa rin ha. Bishop H6. Mag Queen F7, ganun pa rin. May check bishop ano para tama rin pa rin. Pwede rin, possible din pala. Okay, pero ang tamang move dito ay mayroong two moves made. Simple lang. Walang nang depensa dito yung black pag nag-move sa G6, ganun rin. Rook H8, Queen H7. So mas maganda ang move na ito compare sa Bishop H6. Mayroon pang 3 moves. 1, 2, 3. So ito, 2 moves lang. Okay. So next example. So ito po yung ideas para ma-improve po ang inyong paglalaro sa chess ay maghanap po kayo ng mga meeting attack, mga example para magkaroon kayo ng knowledge paano atakin yung king. So ito po ay may attack yung knight, double attack. So wag po muna kayo mag-retreat ng pieces pag na-attack yung mga pieces nyo. Tingnan nyo muna kung pwede natin atakin yung king. So mayroon po dito attack sa H7. May direct attack. So kaya lang may nakaharang na knight so hindi pwede ma-mate agad. So atakin muna natin yung king. Sacrifice yung knight. So force yung black. So pag nag-king H8 ganun pa rin. Kakainin pa rin yung pawn. So ito po ay basic ideas paano atakihin yung king para ma-improve ang inyong skills sa pag-attack sa king ng inyong kalaban. Okay, so ito yung next na. Okay. So dito kung pag-aralan mo ito yung move na to, Rook H4. So ang move na to ay hindi ito force move. So kung ito yung pag-aralan mo, tapos may queen sacrifice, mayroong meeting attack yan. So hindi dyan makalabas yung king may bishop. Kaya lang ang move na ito ay hindi force. Mas maganda kung andyan na yung rook. Direct sacrifice na agad. Pwede. So yung previous position na back rank mate ay pwede rin dito ma-apply. Back rank. Mayroong ganyan. Queen takes bishop. Queen takes bishop. Rook takes bishop. Rook takes queen. Rook takes rook. Mate yung king. So kaya lang yung problema ay may nakaharang na bishop. So ang tanong dyan, saan dito na squares i-move yung bishop? So ganyan kayo mag-analyze. Saan na square dito i-move yung bishop para ma-capture natin doon yung bishop sa F8. So hindi naman pwede dito dito. O hindi naman dyan pwede makapag-depensa na yung kakainin lang. O hindi ka dyan maka-check queen F7 may queen. Pag dito hindi rin eh. Pag dito kakainin lang. Pag check mo doon kain makalabas naman yung king. So pag dito yung bishop pwede siyang mag queen E7.
Dipinsa dito, Queen E7. So, wala na. Okay. So, yung tamang move dito, tandaan nyo, pag inalis yung bishop, didipinsa yung black kasi para mawala yung threat. Dipinsahan yung threat ng white. Queen E7. Okay, yung ideas para hindi makadipinsa yung black ay dito pupunta yung bishop. I-block sa rook. So wala nang dipinsa yung rook dito sa bishop dahil na block na ng bishop. So for example, pag ang gagawin ng black ay mag-move siya ng Queen E7. So ganun pa rin. Kakainin lang. May checkmate. Okay, pero ang ginawa niya dito after bishop E8 ay kinain yung bishop. Ganun pa rin. Queen sacrifice, mayroong back rank mate. So kung mag-move siya dito H6, mayroong tatlong possible move dito yung black. Mayroong H6 para makalabas dito. Kakainin lang. Lamang na ng material. Tapos may bishop sacrifice. So siya na kumain. Mayroong checkmate sa F5. So yan po ang ideas. Paano mag-attack sa king. So pag na-improve nyo ang inyong pag-attack sa king, malaki yung possibility na ma-improve ang inyong paglalaro sa chess. So tulad nito. So ang mangyari kasi pag naglaro kayo sa tournament, ganun pa rin. So example na ipanalo nyo yung game nyo sa kalaban nyo. So ganun pa rin yung ideas, pinag-aralan nyo yung position. Paano ma-mate yung king pag nanalo kayo sa middle game. Okay, ito ay simple lang paano dalhin yung queen sa G7. Ito po ay example po ito. Queen, queen at saka pawn. So, paano dalhin na yung queen sa G7? So, yan lang ideas. Tingnan nyo yung next example, the same ideas. Paano dalhin yung queen sa G7? Simple lang. Dito dalhin ang queen sa dark square, papunta doon. Walang dipinsa dito yung black. Wala siyang depensa. Ma-mate talaga yung king. So ito yung next example. The same ideas. Queen H6. So wala pa ring depensa ito. Walang depensa dito yung black. Pag nag-Queen F8, para hindi maka-Queen G7, mayroong Queen H8. Pag nag-move Rook H5, para hindi maka-Queen H8, mayroong Queen G7. So ito po ang mga mating pattern, mating ideas na dapat matutunan ng isang player. Okay, next example, tingnan natin. Paano dalhin yung queen dito sa H7? So ito po yung tinatawag na tactical ideas kung alam nyo dito. Ito yung mga atake na dapat nyo ma-develop sa inyong paglalaro. Okay, so atakin lang yung king. Isa-sacrifice ang rook dahil ang tinatawag na attack sa king ay i-check mo yung king, atakihin ulit, check, isa-sacrifice na naman ulit para ma-attack yung king. Okay, after queen h1, ayan, mate na yung kanyang king. So ito yung susunod na example. Ito yung smothered mate. Mayroong attack dito. So instead na i-move yung queen,
So, mayroon pong attack dito ang knight. Check. Tapos, double check. So, pag nag-king f8, mayroong queen f7. May mate. So, yung kanyang gagawin ay king h8. Tapos, atake ng king, sacrifice. Yan. Yan ang tinatawag na smothered mate. Yan ang posisyon. Knight, check, double check, queen sacrifice, and mate. So, sa mga beginner and intermediate player, matuto po kayo paano gamitin ang pieces dahil pieces ang ginagamit para ma-checkmate yung king. Okay. Next example. Okay, ito. So, mayroong meeting attack dito, yung tinatawag na queen sacrifice. So, yung problema dito ng black ay weak yung kanyang dark square. So, for example, hindi natin pwede sacrifice yung queen dito dahil wala tayong winning dito kasi pag nag-play ka ganyan, knight d7 or g4, discover check. So, pwede lang kakainin yung bishop, talo na agad ang white. So, ang tamang move dito ay pag na-transfer natin yung knight dito sa h6, ma-mate siya. Oh, ito yung idea. Sacrifice natin yung queen. May double check. Ayan, double check. Walang depensa yung black. Tapos knight h6. So, na-mate yung kanyang king sa knight and bishop. So, meaning, yun lang talaga ang dapat natin gagawin. Matuto tayo paano gamitin yung pieces. Paano atakin yung king, mag-isip. Kailangan talaga natin mag-isip paano ma-attack yung king. Okay, next example. The same ideas, paano matihin sa knight and bishop. So, dito ay hindi pwede mag-move tayo dito ng ganyan. Dahil walang double check. So, hindi yan pwede ma-attack yung king. So, dito lang pwede. Okay, so after queen g7, sacrifice. Okay, so hindi tayo pwede dito mag-check, double check dahil walang mate yan. So dito sa f5 ang tamang move. After king g8, so hindi yan pwede kainin ng queen dahil may rook doon, may depensa yung queen. So dito sa h6. So mate yung kanyang king. Okay, so ito yung next. So, paano natin dito ma-apply yung meeting attack? Mayroong tactical ideas po dito. So, yun talaga ang tinatawag na tactics. So, kailangan ma-improve ang inyong tactical ideas. Ang tactics ay isang atake na mayroong winning material or checkmate. So, meaning, maghanap tayo ng tactics bago yung ibang move. Kung mayroong tactics. Pag walang tactics, so tingnan natin kung ano yung best move sa position or maghanap tayo ng good move. So, wag po kayong maghanap ng bad move. Okay, so tingnan nyo po ito. So, one move mate ang king ng white. So, instead na magdepensa tayo, maghanap muna tayo ng counter attack. Kung mayroon. So, pag wala, magdepensa. So, ito ang counter attack. Instead na magdepensa, may check. Atakihin ang king, i-open para ma-open yung kaniyang posisyon. Pag
course, mayroong mate, 1, 2, 3. 3 moves ahead. So yan po ang tinatawag na mating attack. Oh, ito. So matuto po tayo mag-attack sa king. Okay, pag gamitin natin yung queen, atakin yung king, wala pong winning yan. Walang checkmate. So paano ma-attack ang king? Sacrifice natin yung rook. Check. So ang susi talaga para maipanalo natin yung games, matuto tayo mag-attack. Attack sa king, attack sa piece, attack sa pawn. Pero karamihan talaga sa middle game, paano tayo magkaroon ng atake? So, atake natin, gamitin natin yung pieces. Rook sacrifice. Hindi pwede yan kainin ang rook ng bishop dahil open check. So, after king h8. Oh, mayroong mate. So, ganyan lang po yung idea. So, sa mga gustong matuto, mag-improve ang inyong paglalaro ng chess, so wag niyong kalimutan mag-join sa online class. Kung gusto niyong ma-improve ang inyong skills sa pag-atake ng king, so wag niyong kalimutan mag-contact lamang kayo dito. Okay. So maraming salamat sa inyong panonood.